Si Buddha kasi, Hmm. we could say na siya yung greatest teacher ng wisdom eh. Yeah. 'Di ba? Si Jesus Christ naman, masasabi natin, master siya, greatest teacher naman siya ng love. Love. Totoo yan, totoo yan. Mukhang balance pakinggan. Wisdom kay Buddha, love kay Jesus. Pero dito palang mga ka-good news, mali na ang foundation. Si Jesus hindi lang teacher of love. Hindi siya pwedeng ilagay sa parehong category ng ibang spiritual teachers. Sa John chapter 14 verse 6 ang sabi, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Mga ka-good news, hindi niya sinabi na isa ako sa maraming guro. Ang sabi niya, ako ang daan. Ibig sabihin, kapag ginawa mong teacher lang si Jesus, binababa mo ang tunay niyang identity. And real talk lang, hindi siya equal kay Buddha. Siya ay Panginoon at tagapagligtas. So, sa principle ng love and light sa spirituality, Yeah. yung love is about expansion. Expansion, oo. Ang light naman is the pulling back in. Oh. Ito ang common idea ngayon. Maraming path, iba-iba lang ang approach. Pero sa Bible, walang ganong teaching. Hindi sinabi na may love path at may detachment path. Sa Acts chapter 4 verse 12 ang sabi, walang kaligtasan sa iba. Isang daan lang, si Kristo lang. Mga ka-good news, hindi technique ang kaligtasan. Hindi ito expansion o detachment. Ito ay pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kapag ginawa mong methods ang salvation, nawawala ang ebanghelyo. So, si Jesus Christ, na-achieve niya yung communion with the Father Oo. by kasi sa the lens that he saw it from, I love you. I love you. I love you. Ako, Oo. ikaw. Ako, nung kumatok ako, you know the story, kumatok ako, din niyo ako pinagbuksan. Oo. Lord, kung kumatok ka, Oo. pinagbuksan, pinakain ka namin, binihisan ka namin. You can say there na very apparent sa kanya na nakikita niya na yung kapwa niya is siya rin. Siya rin, oo. Kaya ang dali niyang nakakapagpatawad kahit Sabbath day yun nagpapatawad nga. siya, di ba? So, na-achieve niya yung communion through love, the expansion. Oops, dito kinakailangan natin maging malinaw. Hindi na-achieve ni Jesus ang communion with the Father. Meron na siya noon. Sa John chapter 1 verse 1 ang sabi, ang salita ay Diyos. Si Jesus ay hindi tao na nag-level up spiritually. Siya ay eternal Son of God. Ang communion niya sa Ama ay hindi result ng effort. Ito ay kanyang nature. Kaya maling ilagay siya sa parehong level ng tao na naghahanap ng enlightenment. Si Buddha naman, na-achieve niya naman through the pulling back Oo. in. Di ba, nagtanggal siya ng lahat ng desires. Oo, ng desires, oo. I am not that, I am not that, I am not my ego, I am not my... Oo. Until, it's just him and the Father. Oo. Until nagkaroon siya na, although hindi niya tinawag na God eh, wala Oo. siya tinawag na God eh. Until na-experience niya yung nirvana, until it's just him. Oo. Sa Buddhism, ang problema ay desire. Kaya ang solusyon, alisin ang desire. Pero dito kinakailangan maging precise. Hindi lahat ng desire ay masama. Ang problema ay sinful desire at kasalanan laban sa Diyos. Sa Bible, ang ugat ng problema ay hindi lang desire, kundi kasalanan. At ang solusyon, hindi self-effort, hindi detachment, hindi inner awakening, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 ang sabi, sa biyaya kayo'y naligtas, hindi sa gawa. Mga ka-good news, hindi natin inaabot ang Diyos sa sarili nating effort. Ang Diyos ang lumapit sa atin. So, yun yung mystery ng love and light. The one is yung love is outside. You could say na yun yung inhale and exhale of the divine Oo, creator. gets. Oo nga. Diba? Kaya kahit sa exhales meditation, love. napaka-importante ng inhale and Diba? exhale. He exhales love, he inhales wisdom. Wisdom, oo. Maganda pakinggan, poetic, spiritual, pero hindi ito biblical. Sa Bible, ang Diyos ay hindi impersonal force na parang energy na nag-i-inhale at nag-i-exhale. Siya ay personal, holy, at creator. Sa Genesis chapter 1 verse 1 ang sabi, noong pasimula nilikha ng Diyos at ang relasyon sa Kanya ay hindi mystical balance o spiritual flow. Ito ay personal reconciliation through Christ. Kaya mga ka-good news, maging maingat tayo. Maraming teachings ngayon na pinagsasama si Jesus at ang ibang spiritual ideas. Mukhang peaceful, mukhang wise, pero hindi ito ayon sa Bible. Tandaan, si Jesus ay hindi one of many paths. Hindi siya option. Siya ang tanging daan. Sabi sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Huwag tayong magbase sa spiritual language, magandang pakinggan, o personal experience. Magbase tayo sa salita ng Diyos. At kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, hindi ito makikita sa methods o philosophies. Makikita ito kay Jesus Christ lang.
What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.